Isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Elena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad ding ipinikit dahil sa liwanag na tumatama sa kanya. Nasaan siya? Ang amoy ng kwarto ay hindi pamilyar, isang pinaghalong mamahaling pabango at ang lamig ng aircon na tila bumabalot sa bawat sulok. Napilitan siyang bumangon at doon niya naramdaman ang kakaibang materyal ng kumot na nakatalukbong sa kanya. Seda. Masyadong pino, masyadong mahal para sa isang simpleng guro na tulad niya. Iginala niya ang kanyang paningin. Isa itong malawak na kwarto ng hotel, ang klase ng kwarto na sa mga pelikula niya lang nakikita. At sa ibabaw ng isang ingranding sofa sa paanan ng kama, may isang lalaking natutulog. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Isang pamilyar na mukha. Ang perpektong panga, ang makapal na kilay, ang buhok na bahagyang magulo. Kahit sa pagtulog, hindi maikakaila ang angking kagwapuhan nito. Siya si Nathaniel Devilla, ang pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Elena. Anong ginagawa niya rito? At ano ang ginagawa ni Nathan Devilla sa kwartong ito? Pinilit niyang alalahanin ang mga nangyari kagabi. Faculty outing pagkatapos ng seminar nagkayayaan sa hotel bar. Ilang bote ng beer lang naman ang ininom niya. Iyon na ang huli niyang natatandaan. Hindi, bulong niya sa sarili habang mabilis na tiningnan ang kanyang suot. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang suot pa rin niya ang kanyang damit kahapon, kahit na ito'y lukot na. Pero hindi nito nabawasan ang panik na unti-unting lumalamon sa kanya. Siya si Ma'am Elena Reyes, isang guro ng history sa San Felipe National High School. Respetado. May dignidad. Ang pangalan niya ang tanging yaman niya. At ngayon, nagising siya sa isang kwarto kasama ang isang lalaking kilala ng buong Pilipinas. Bago pa man siya makakilos, isang malakas na kalabog ang umalingaw sa pinto. Sunod-sunod. Walang tigil. Open up. Alam naming nandyan kayo, sigaw ng isang boses mula sa labas. Nagising si Nathan sa ingay, napabalikwas ito ng upo, at tiningnan si Elena na maihalong pagkalito at gulat. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay paos dahil sa pagkakagising. Hindi pa man nakakasagot si Elena, bumukas ang pinto ng malakas. Isang grupo ng mga lalaking may hawak na kamera ang sumugod papasok. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na sunod-sunod na kumislap, nakakasilaw, nakakabingi. Devilla. Totoo ba ang balita? Sino ang babaeng kasama ninyo? May relasyon ba kayo ng babaeng ito? Ma'am, anong pangalan mo? Anong namamagitan sa inyo ni Nathan Devilla? Napatili si Elena. Agad niyang hinila ang makapal na kumot at itinakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pag-alog ng kama nang tumayo si Nathan. Ang boses nito ay naging matigas at may otoridad. Labas! Get out of SR room! Security! Sigaw ni Nathan, ang boses na sanay marinig ng lahat sa malumanay na paraan ay ngayoy puno ng galit. I'm giving you 3 seconds before I sue every single one of you. Narinig ni Elena ang pag-atras ng mga tao, ang mga bulungan, pero hindi tumigil ang walang katapusang pag-click ng mga kamera. Para siyang isang hayop na nakulong sa isang hawla, pinapalibutan ng mga mangangaso. Ang bawat kislap ng flash ay tila isang dagitab na dumadapo sa kanyang balat, nag-iiwan ng paso ng kahihiyan. Nanginginig ang buong katawan niya sa ilalim ng kumot. Ang tanging gusto niya ay maglaho, maging invisible. Maya-maya pa, dumating ang hotel security. Narinig niya ang komosyon sa labas habang pilit na pinapalabas ang mga paparazzi. Nang sa wakas ay tumahimik ang paligid, ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Dahan-dahang inalis ni Nathan ang kumot sa mukha ni Elena. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Okay ka lang, miss? Elena, halos pabulong niyang sagot. Elena Reyes. Sorry sa nangyari, sabi ni Nathan, napahilamo sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok dito. At hindi ko rin alam kung paano ka napunta dito. Bago pa man makasagot si Elena, tumunog ang cellphone ni Nathan. Isang tingin lang sa screen ay sapat na para mabura ang anumang natitirang kulay sa mukha nito. Si Papa, Anya, at sinagot ang tawag. Hindi narinig ni Elena ang buong usapan, pero sapat na ang mga salitang iskandal, endorsements, reputation, at ang pangalan niya na binanggit ng may diin.
Pagkababa ng telepono, tiningnan siya ni Nathan na may bagong bigat sa kanyang mga mata. Pinapapunta tayo ni Papa sa opisina niya. Ngayon na. Walang naganap na usapan sa loob ng sasakyan. Tila isang pelikulang walang tunog. Si Elena ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga gusali ng Maynila na tila mga higanteng humuhusga sa kanya. Online na ang mga litrato. Kumakalat na sa social media. Si Ma'am Elena Reyes, ang guro, ang huwaran, ay nasa front page ng mga showbiz gossip sites na may headline na Nathan Di Villa, nahuli si akto kasama Gengi isang mystery girl. Ang opisina ni Don Ricardo De Villa ay malamig at tahimik, isang stark contrast sa kaguluhan kanina. Isang matandang lalaki na may matalas na tingin at buhok na halos puti na ang sumalubong sa kanila. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mahogany desk, ang mga kamay ay magkasalikop. Hindi man lang ito ngumiti. Umupo kayo, utos niya, hindi pakiusap. Naupo si Elena sa isang upuang katad na tila lumalamon sa kanya. Enneth Reyes, simula ni Don Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng kwarto. Alam mo na siguro ang pinsalang nagawa ng gabing ito. Ang pangalan ng anak ko, ang mga kontrata niya, ang buong pinaghirapan niya, ay nanganganib. At ang reputasyon mo bilang isang guro sa tingin ko'y mas malala pa ang kahihinatnan. Bawat salita ay parang isang patak ng asido. Napayuko si Elena. Mayroon lang isang paraan para ayusin ito, pagpapatuloy na matanda habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. Isang paraan para maging katanggap-tanggap sa publiko ang nangyari. Tumingin si Elena kay Nathan, naghahanap ng tulong, pero ang aktor ay nakayuko lang. Tila isang batang pinapagalitan. Ano po iyon? Lakas loob na tanong ni Elena. Tiningnan siya ni Don Ricardo diretso sa mata. Pakasalan mo ang anak ko. Napatayo si Elena, ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ano po? Hindi. Hindi ako papayag. Wala kaming ginawang masama. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Walang maniniwala sa inyo, Hisha. Sa mata ng lahat, isa kang babaeng umakyat sa kwarto ng isang sikat na aktor. At siya, isang irresponsableng playboy. Pero kung magpapakasal kayo, mag-iiba ang kwento. Ito ay magiging isang kwento ng pag-ibig. Isang secret romance na sa wakas ay nabunyag. Malilinis ang pangalan ninyong dalawa. Pero hindi ito totoo, giit ni Elena, ang boses ay nanginginig na sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng tao, mariing sabi ni Don Ricardo. Isipin mo ang eskwelahan mo. Ang mga estudyante mo. Ang pamilya mo sa San Felipe. Gusto mo bang habang buhay silang mapahiya dahil sa'yo? Ang huling pangungusap ay parang isang suntok sa sikmura ni Elena. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina. Umalis siya sa opisinang iyon na gulong-gulo ang isip. Pag-uwi niya sa maliit na apartment na tinutuluyan niya sa Maynila, ang balita ay nauna na sa kanya. Sinalubong siya ng kanyang ina, na galing pa sa probinsya, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Elena, anak. Ano itong nababalitaan ko? Tinatawagan ako ng mga kumare ko, ng mga tita mo. Nakakahiya. Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin, hagulgol ng kanyang ina, habang pinapalo ang sariling dibdib. Doon gumuho ang mundo ni Elena. Ang mga pader na pinilit niyang itayo sa paligid ng kanyang dignidad ay isa-isang bumagsak. Ang matalas na salita ni Don Ricardo, ang kahihiyan sa mga mata ng kanyang ina, ang titig ng buong mundo, lahat ay dahan-dahang sumasakal sa kanya. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang laban. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng altar, suot ang isang mamahaling wedding gown na hindi niya pinili, sa isang simbahan na puno ng mga taong hindi niya kilala. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa aisle, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya si Nathan sa dulo, nakatayo, gwapo sa suot nitong barong, pero ang mga mata nito ay walang buhay, tulad ng sa kanya. Ito na ang kasunduan. Ang solusyon. Ang pagtatapos ng skandalo at ang simula ng isang habambuhay na kasinungalingan. Nang nasa harap na siya ng altar, tiningnan niya ang lalaking magiging asawa niya, ang estrangherong nagdala ng delubyo sa kanyang tahimik na buhay. Isang tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang tanong na puno ng takot at pagsisisi.
Ano itong pinasok ko? Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Villa ay parang isang mahabang prosesyon patungo sa sariling bitayan ni Nathan. Sa tabi niya, sa kabilang dulo ng maluwag na backseat, ay si Elena. Nakapako ang tingin nito sa bintana, tila mas gugustuhin pang bilangin ang mga bitak sa kalsada, kaysa sulyapan man lang siya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mabigat, halos kayang hiwain ng kutsilyo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina, isang tunog na lalong nagpapatingkad sa kanilang distansya. Anong sasabihin niya? Pasensya ka na sa gulo? Parang isang insulto ang salitang iyon sa laki ng pinsalang idinulot niya. Sorry, nasira ang buhay mo dahil sa akin. Masyadong kulang. Kaya nanahimik na lang siya, hinayaang lamunin ang pagsisisi. Pagpasok ng sasakyan sa malaking bakal na gate ng mansyon, naramdaman ni Nathan ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ito ang bahay niya, ang palasyong ipinundar ng kanyang ama, pero hindi ito kailanman naging tahanan. Isa itong malamig na museo ng kanilang kayamanan, at ngayon, kinalagkad niya si Elena papasok sa ginintuang kulungang ito. Welcome home, Sir Nathan, Ma'am Elena, bati ni Aling Martha, ang kanilang matapat na mayordoma. May pilit na ngiti sa mga labi nito, pero nakita ni Nathan sa mga mata nito ang awa. Awa para kay Elena. At marahil, awa para sa kanilang dalawa. Ang unang hapunan nila bilang mag-asawa ay isang perpektong testamento sa kanilang sitwasyon. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang napakahabang lamesa na gawa sa nara, sapat para sa 20 bisita. Si Don Ricardo ay wala, sinadyang hindi umuwi para bigyan sila ng key privacy, pero ang presensya nito ay tila isang multong nakabantay sa bawat sulok. Ang tanging maririnig ay ang marahang kalansing ng kanilang mga kubyerto sa pinggan. Pinagmamasdan ni Nathan si Elena. Ang paraan ng paghawak nito sa kutsara at tinidor ay simple at formal. Ang postura nito ay tuwid. Isang babaeng puno ng dignidad na napilitang maupo sa isang hapunan ng kahihiyan. Elena, basag niya sa wakas sa katahimikan. Saglit itong natigilan, tila nagulat na kinausap siya. Kung may kailangan ka kahit ano sabihin mo lang, sabi niya, ang mga salita ay parang mga batong lumabas sa kanyang bibig. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito bago ipinagpatuloy ang pagkain. Lumipas ang mga araw na parang mga multo, dumadaan lang pero walang buhay. Si Nathan ay nagkukulong sa kanyang kwarto, umiiwas sa lahat. Si Elena naman ay nagtayo ng sarili niyang maliit na mundo sa loob ng malawak na mansyon. Ginawa niyang opisina ang isang sulok ng library. Madalas, kapag dumadaan si Nathan, natatanaw niya ito roon, napapalibutan ng mga libro at mga papel na sinusulatan, ang nooy nakakunot sa konsentrasyon. Minsan, narinig niya itong may kausap sa cellphone sa hardin. Hindi, Angelo, wag mong isipin yan, malumanay na sabi nito. Matalino kang bata. Konting aral pa, makukuha mo rin yung scholarship. Huwag kang susuko, ha? Tumawag ka lang sa akin kung kailangan mo ng kausap. Napahinto si Nathan sa likod ng isang haligi. May kakaibang init sa boses ni Elena, isang sinseridad na bihira niyang marinig sa kanyang magulong mundo. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nag-uusap tungkol sa pera, kapangyarihan at katanyagan. Pero si Elena, ang mundo niya ay umiikot sa mga pangarap ng kanyang mga estudyante. Doon, habang nakikinig, nagsimula siyang makita ang babae sa likod ng skandal. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga. Ang marupok na kapayapaan ay biglang nawasak isang hapon. Nate, darling. Ang matinis na boses na iyon ay hindi maaaring pagkamalan ni Nathan. Si Isabella Conti, ang dati niyang nobya, ay pumasok sa sala na parang pag-aari niya ang lugar, suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa isang taong sahod ni Elena. Sakto namang bumababa si Elena mula sa hagdan. Tiningnan ni Isabella si Elena mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng kalkulasyon at halatang pang-iinsulto. Oh, so this must be her. Ang sikat na guro. Ang bawat salita ay may palaman na sarkasmo. Isabella Conti, pagpapakilala niya, inilahad ang kamay na puno ng diamante. Si Elena ay huminto sa paanan ng hagdan. Hindi niya pinansin ang inilahad na kamay. Elena de Villa, simpleng sagot niya, ang mga mata ay kalmado ngunit matatag. Ang maliit na pagtatama na iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Isabella. Sandali itong natigilan bago pilit na tumawa. Of course. De Villa.
How cute! Ibinaling niya ang atensyon pabalik kay Nathan. I was just in the neighborhood. Naisip kong kamustahin ka. Nakita ko ang mga balita. Grabe, ang bilis mo namang mag-move on. Isabella, umalis ka na, mariing sabi ni Nathan. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Elena. Ayaw niyang makita nito ang ganitong klaseng eksena. Bakit, natatakot ka bang marinig ng asawa mo ang mga sikreto natin? Mapanuksong tanong ni Isabella, ang boses ay sapat na para marinig ni Elena. Huwag kang mag-alala, I won't spill for now. Umiti ito ng matamis kay Elena bago tumalikod at lumakad paalis. Nang mawala na si Isabella, isang mabigat na katahimikan ang pumalit. Pasensya ka na doon, sabi ni Nathan. Tumingin si Elena sa kanya. Wala yon. Problema mo siya, hindi ako. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at naglakad patungo sa library. Iniwan siyang nakatayo roon habang dinaramdam ang bigat ng mga salita nito. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Nathan. Pinuntahan niya si Elena sa library. Naabutan niya itong mahimbing na nakatulog sa lamesa, ang ulo ay nakapatong sa isang bukas na libro, ang mukha ay payapa. Sa tabi niya ay isang baso ng malamig ng kape. Isang bagay ang pumukaw sa atensyon niya. Nilalagnat ito. Hinawakan niya ang noo nito. Napakainit. Mukhang naulanan ito kahapon nang umuwi mula sa pagbili ng mga school supplies at hindi agad nakapagpalit. Elena, mahina niyang tawag, tinapik ang balikat nito. Elena, gising. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata, halatang nahihilo. Nathan? Mataas ang lagnat mo. Halika, ihatid na kita sa kwarto mo, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalalang hindi niya inaasahan. Inalalayan niya itong tumayo. Habang naglalakad sila, halos buong bigat ni Elena ay nakasandal sa kanya. Pagdating sa silid nito, maingat niya itong inihiga sa kama. Siya na mismo ang kumuha ng planggana na may maligamam na tubig at bimpo. Pinunasan niya ang noo, lieg at mga braso nito. Tila wala na itong lakas para tumutol. Nakapikit lang ito, sumusuko sa pag-aalaga niya. Buong gabi siyang nagbantay. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, pinapalitan ang bimpo sa noo nito tuwing init. Sa liwanag ng maliit na lampshade, pinagmasdan niya ang mukha ni Elena. Walang bahid ng galit, walang bakas ng paghusga. Payapa. Sa sandaling iyon, hindi siya ang sikat na aktor at hindi rin ito ang gurong nasangkot sa iskandalo. 2 tao lang sila sa loob ng isang tahimik na silid. Sa kalaliman ng gabi, nagsimulang managinip si Elena. Gumalaw ang mga labi nito. May ibinubulong. Lumapit si Nathan para pakinggan. Baka kailangan nito ng tubig. Isang salita lang ang paulit-ulit nitong binubulong sa gitna ng kanyang lagnat, isang salitang tumusok sa puso ni Nathan na parang isang kutsilyo. Itay ni. Ang kamay ni Nathan na nagpupunas sa noo nito ay biglang natigilan. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang imahe ng isang madilim na kalsada, ang tunog ng nagkikiskisang gulong, at ang nakakabinging katahimikan pagkatapos ng isang malakas na kalabog ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Napatingin siya sa mukha ni Elena, ang babaeng pinangakuan niyang aalagaan, at isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sampal ni Isabella, ang lalaking tinatawag nito sa gitna ng kanyang panaginip. Ang amang labis nitong namimiss ay ang lalaking matagal na niyang pinatay. Binitiwan ni Nathan ang bimpo na para siyang napaso. Otomatiko siyang napaatras, ang mga paa ay tila gustong tumakbo palayo sa silid na iyon. Biglang naging napakabigat ng hangin, hindi niya mahinga. Ang babaeng inaalagaan niya, ang babaeng dinala niya sa impyernong ito ay anak pala ng biktima niya. Ang kabaitan na ipinapakita niya ngayon ay hindi kabaitan. Isa itong kalapastanganan. Isang kasinungalingan na mas malala pa sa peking kasal nila. Bawat pagpunas niya sa noo nito, bawat pag-aalala niya, ay nababahiran ngayon ng dugo mula sa nakaraan. Napatingin siyang muli sa mukha ni Elena na payapang natutulog. Gaano kalupit ang tadhana? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit siya pa? Bakit ang babaeng may karapatang kamuhian siya nang higit kanino man ang siyang dinala ng kapalaran sa harap niya, sa loob ng bahay niya, at ngayon, bilang asawa niya? Isang alon ng pagkasuklam sa sarili ang bumalot kay Nathan.
Ang lahat ng paghanga na nagsimulang tumubo sa puso niya para kay Elena ay biglang naging lason. Hindi siya karapat-dapat na hangaan ito. Hindi siya karapat-dapat na alagaan ito. Hindi siya karapat-dapat na huminga sa parehong silid kasama nito. Mabilis ngunit maingat siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang ingay. Sumandal siya sa malamig na pader sa hallway, pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Ang imahe ng mukha ni Elena na payapang natutulog, at ang alaala ng isang madilim na kalsada, ang tunog ng nagkikiskisang gulong, at ang nakakabinging katahimikan pagkatapos ng isang malakas na kalabog ay naghahalo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang bangungot na gising siya. Itay ni. Ang bulong ni Elena ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Hindi ito aksidente. Hindi ito kamalasan. Ito ang karma. Ito ang parusa niya. At ngayon, natutulog ito sa kabilang silid, walang kamalay-malay, nagtitiwala sa kanya, sa mismong taong sumira ng buhay nito bago pa man sila magkakilala. Nagising si Elena na masama pa rin ang pakiramdam, ngunit wala na ang matinding lagnat. Ang unang napansin niya ay ang bimpo sa kanyang noo at ang planggana ng tubig sa tabi ng kanyang kama. Naalala niya ng pabalik-balik ang mga nangyari kagabi, ang pagkahilo niya sa library, ang pag-aalalay sa kanya ni Nathan, ang pag-aalaga nito sa kanya sa gitna ng gabi. Nang bumangon siya, isang pakiramdam ng pagkailang ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Nathan. Ang lalaking sanhi ng kanyang kahihiyan ay siya ring nag-alaga sa kanya ng walang pag-iimbot. Ang isip niya ay nagtatalo. Dapat ba siyang magpasalamat o dapat ba niyang panatilihin ang pader na itinayo niya sa pagitan nila? Pagbaba niya para sa almusal, naabutan niya si Nathan na nakaupo na sa lamesa, umiinom ng kape. Ang anyo nito ay tila mas pagod pa kaysa sa kanya, malalim ang mga mata na parang hindi nakatulog. Good morning, bati niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na. Salamat sa pag-aalaga mo kagabi, sabi ni Elena, bahagyang nahihiya. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli ni Nathan. Walang anuman. Kumain ka na. Nagpaluto ako ng paborito mong arroz caldo kay Aling Martha. Natigilan si Elena. Paano nito nalaman? Siguro narinig siya nito minsan nakausap ang ina niya sa telepono. Ang maliit na detalyeng iyon, ang simpleng gesture na iyon, ay tila isang maliit na sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap ng kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng araw na iyon, may bahagyang nagbago. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Nagsimula silang magkaroon ng mga maikling usapan tungkol sa panahon, sa mga balita, sa mga halaman sa hardin. Mga usapang ligtas at walang personalan, pero usapan pa rin. Isang gabi, hindi makatulog si Elena. Nagtungo siya sa may balkonahe sa labas ng library para magpahangin. Nagulat siya nang makitang nandoon din si Nathan, nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Hindi ka rin makatulog, tanong nito. Masyado lang maraming iniisip, sagot ni Elena, habang tumatabi sa rehas, nag-iingat na mapanatili ang distansya. Tungkol saan? Nag-atubili si Elena, pero sa huli ay nagpasya siyang magsalita. Sa mga estudyante ko. Malapit na ang college entrance exams. Marami sa kanila ang matatalino pero walang sapat na pera para makapag-aral sa Maynila. Gusto ko silang tulungan pero limitado lang ang kaya kong gawin. Matagal na hindi nagsalita si Nathan. Tinitigan lang nito ang mga bituin. Noong bata ako, pagsisimula nito sa wakas, ang pangarap ko lang ay maging isang astronomer. Gusto kong tuklasin ang mga bituin, hindi ang maging isa sa kanila. Mayroong pait sa boses nito, isang lungkot na ngayon lang narinig ni Elena. Pero may ibang plano si Papa para sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang tao sa likod ng sikat na aktor, isang lalaking may sarili ring mga pangarap na nawasak. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niya ang isang manipis na hibla ng koneksyon sa pagitan nila. Ang hiblang iyon ay lalong tumibay ng sumunod na mga linggo. Isang gabing umuulan na naman ng malakas, bumalik ang takot ni Elena sa kulog. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man siya makapagtago sa sulok, may kumatok na sa kanyang pinto. Si Nathan. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. Para hindi mo masyadong marinig ang kulog. Sabi nito, iniabot ang isang tasa sa kanya. Naupo sila sa maliit na sofa sa loob ng kanyang silid,
umiinom ng tsokolate habang nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, mga paboritong libro, mga nakakatawang karanasan sa pagkabata. Ang bawat dagundong ng kulog sa labas ay tila nawawala ng kapangyarihan dahil sa init ng tsokolate at sa unti-unting namumuong samahan sa pagitan nila. At ng gabing iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay unti-unting nawala. Ang isang simpleng pagdampi ng kamay ay nauwi sa isang titig. Ang mga titig ay nauwi sa isang paglapit ng mga mukha. At sa gitna ng katahimikan na naiwan ng huminang ulan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito'y malumanay, nag-aalangan, puno ng mga tanong. Ngunit totoo. At sa gabing iyon, ang pader na matagal nilang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang nangyari pagkatapos ay hindi planado, hindi pinilit, isang natural na resulta ng dalawang kaluluwang naghahanap ng koneksyon sa gitna ng kaguluhan. Kinaumagahan, nagising si Elena sa yakap ni Nathan. Naramdaman niya ang kahihiyan, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit nang magising si Nathan at makita siya, ang ngiti nito ay agad na napalitan ng isang pamilyar na anino ng pagkakasala. Agad itong bumangon at umalis ng walang imik, iniwan si Elena na nag-iisa at litong-lito. Lumipas ang ilang linggo, bumalik sila sa dati. Ang pader sa pagitan nila ay muling itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Halos hindi na sila nag-uusap. Umiiwas si Nathan sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Nagsimulang isipin ni Elena na ang nangyari sa kanila ay isang pagkakamali lang, isang kahinaan na dala ng ulan at ng gabi. Ngunit may nagbago sa kanyang katawan. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo tuwing umaga. Isang araw, habang nagtuturo, bigla na lang siyang nahilo at muntik ng matumba. Ang takot at hinala ay nagsimulang kumain sa kanya. Isang hapon, habang si Nathan ay wala sa bahay, bumili siya ng pregnancy test kit. Nanginginig ang mga kamay habang ginagawa niya ang test sa banyo. Hinintay niya ang resulta, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap. Pagkatapos, lumitaw ang resulta. 2 malinaw na pink na linya. Napaupo si Elena sa sahig, hawak-hawak ang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng kanyang kapalaran. Ang puso niya ay puno ng magkahalong emosyon, takot sa hindi tiyak na hinaharap, ngunit sa ilalim nito, isang hindi maikakailang kislap ng pag-asa. Kinagabihan, hinintay niya si Nathan. Nang dumating ito, inabutan niya ito sa may pinto ng library. Walang salita, iniabot niya ang pregnancy test. Kinuha ito ni Nathan, ang mukha ay puno ng pagkalito. Tiningnan niya ang 2 linya, pagkatapos ay tumingin kay Elena. Nakita ni Elena ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito. Gulat, hindi paniniwala, takot. Inihanda ni Elena ang kanyang sarili para sa pinakamasama, para sa galit, sa pagtanggi, sa pagsisisi. Inasahan niyang sasabihin itong pagkakamali, isang problemang kailangang ayusin, tulad ng kung paano nila inayos ang iskandalo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Dahan-dahang ibinaba ni Nathan ang kanyang kamay na may hawak na pregnancy test. Ang lahat ng anino sa kanyang mukha ay tila naglaho, napalitan ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Elena sa kanya. Isang liwanag. Isang purong, hindi mapagkunwaring liwanag. Edit. More effort. Edit. More effort. ASG.3. Ito na ang kasunod. Nakita niya ang isang maliit, nakatagong kahon sa pinakalikod na bahagi. Mukhang luma na ito, nababalutan ng alikabok, tila matagal nang hindi nabubuksan. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at pinunasan. Walang pangalan, walang marka. Dala-dala ang kahon, naupo siya sa kama at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Ang laman ay mga gamit ng isang teenager, isang lumang rock band t-shirt, ilang mga tiket sa concert, at isang tumpok ng mga litrato. Kinuha niya ang mga litrato. Mga larawan ni Nathan noong mas bata pa siya, kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakangiti, walang problema, ang itsura ng isang kabataang sinusulit ang buhay. Napangiti si Elena. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga huling litrato, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang litrato ni Nathan at ng 3 niyang kaibigan na nakatayo sa harap ng isang makintab na pulang sports car.
Mayabang ang tindig nila, ang klase ng kayabangan na taglailang ng mga kabataang pakiramdam ay kanila ang mundo. Ibinalik na sana ni Elena ang mga litrato sa kahon ang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim. Isang nakatuping pahayagan, luma na at naninilaw. Binuklat niya ito. Ito ay isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan sa Batangas, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang headline ay agad na tumusok sa kanyang puso. Guro, patay isang hit-and-run accident did Felipe. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ito ang artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Bakit may kopya si Nathan nito? Nanginginig ang mga kamay habang binabasa niya ang mga detalye. Ayon sa artikulo, isang hindi pa nakikilalang driver ng isang pulang sports car, ang nakabangga sa jeep na minamaneho ng kanyang ama. Tumakas ang driver at hindi na kailanman natagpuan. Pulang sports car. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan, kinuha niyang muli ang litrato ni Nathan kasama ang mga kaibigan nito. Itinapat niya ito sa liwanag. Kinabahan siya habang tinititigan ang plaka ng kotse sa litrato. Malabo ito, pero sapat para mabasa ang ilan sa mga letra at numero. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit pamilyar ang kombinasyong iyon? At bakit nasa kanya ang artikulong ito? Isinara niya ang kahon, ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Nagkataon lang siguro. Pinilit niyang kalimutan ang kanyang nakita. Isang masamang pagkakataon lang. Walang koneksyon. Ngunit ang imahe ng pulang kotse at ang headline ng lumang pahayagan ay tila isang multong hindi siya tinitigilan. Kinabukasan, habang nasa sala sila, nakatanggap si Elena ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Magandang araw, James de Villa, sabi sa mensahe. May alam ka ba tungkol sa mga sikretong itinatago ng asawa mo? Baka gusto mong malaman ang totoong kwento sa likod ng pagkamatay ng tatay mo. Kasunod ng text ay isang attachment, isang link sa isang lumang blog post na nanginginig ang mga daliri habang pinipindot niya ang link. Nag-load ang page at ang bumungad sa kanya ay isang larawan, ang parehong pulang sports car mula sa litrato ni Nathan. Sa ilalim nito ay isang maikling caption, ang sasakyang pumatay kay Reyes. Ang may-ari, isang batang de Villa. Ang hustisya, binili ng pera. Hindi makahinga si Elena. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang kahon, ang litrato, ang lumang pahayagan, ang text message, ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na napakasakit, napaka-imposibleng paniwalaan. Tumingin siya kay Nathan na masayang nagbabasa ng isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol sa kabilang sofa. Ang lalaking minamahal niya. Ang ama ng kanyang magiging anak. Ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Isang fong bihi nigi ang dumating para kay Elena. Pagbukas niya, isang lumang piraso ng pahayagan ang laman nito. Ang balita tungkol sa aksidente ng kanyang ama. Sa ibabaw nito, may isang sulat kamay na mensahe, hindi aksidente ang lahat. Ang sumunod na mga buwan ay ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Nathan. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay napuno ng buhay. Ang bawat sulok ay tila nagliwanag dahil sa presensya ni Elena at sa pananabik nila sa pagdating ng kanilang anak. Si Nathan, sa unang pagkakataon, ay naramdaman na mayroon siyang tunay na tahanan. Naging sentro ng mundo niya si Elena. Pinapanood niya itong dahan-dahang lumaki ang tiyan, at sa bawat paglaki nito, lumalaki rin ang pagmamahal niya para dito. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya ang sanggol sa sinapupunan ni Elena. Ikinukwento ang mga pangarap niya para dito. Maging sino ka man ang gusto mong maging, bulong niya isang gabi, ang pisngi niya ay nakadikit sa tiyan ni Elena. Huwag kang papayag na diktahan ka ng iba. Maging malaya ka. Naramdaman niya ang paghaplos ni Elena sa kanyang buhok. Mabuti kang magiging ama, Nathan. Ang mga salitang iyon ay sabay na nagbigay sa kanya ng kaligayahan at kirot. Paano siya magiging mabuting ama kung ang pundasyon ng pamilyang ito ay nakatayo sa isang napakalaking kasinungalingan? Ang multo ng nakaraan ay hindi siya tinitigilan. Sa bawat ngiti ni Elena, sa bawat pag-aalala nito, isang boses sa kanyang isipan ang bumubulong, hindi mo siya karapat-dapat. Ang takot na ito ay lalong lumala nang muling magparamdam si Isabela.
Isang araw, nag-text ito sa kanya. Nate, darling. I heard the news. Congratulations. Isang maliit na Devilla. How wonderful. Isa the way, I'm a little short on cash. Baka naman pwede mo akong tulungan. You know, for old times' sake. And for keeping quiet about other old times. Nanginig ang kamay ni Nathan habang binabasa ang mensahe. Blackmail. Alam niyang darating ang araw na ito. Nagkita sila ni Isabella sa isang tahimik na coffee shop. Ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Nathan. Simple lang. 5 milyon, sabi ni Isabella habang naglalaro sa kanyang tasa ng kape. Consider it a gift for your new baby. At para na rin sa aking pananahimik. Alam mo na, tungkol sa isang aksidente sa Batangas maraming taon na ang nakalipas. Wala kang makukuha sa akin, mariing sagot ni Nathan. Tapos na ako sayo. Huwag na huwag mo nang guguluhin ang pamilya ko. Tumawa si Isabella. Pamilya? Nete, ang pamilya mo ay isang malaking kasinungalingan. At isang araw, malalaman din ng asawa mo ang lahat. At sa araw na yon, gusto kong nandoon ako para panoorin kang masira. Umalis si Nathan na gulong-gulo ang isip. Alam niyang hindi titigil si Isabella. Kailangan niyang sabihin kay Elena ang totoo. Pero paano? Paano niya sasabihin sa babaeng mahal niya na siya ang dahilan ng pinakamalaking trahedya sa buhay nito? Sa tuwing susubukan niyang buksan ang bibig, ang mga salita ay tila namamatay sa kanyang lalamunan. Ipinagpaliban niya ito. Bukas. Sa susunod na linggo. Pagkatapos manganak ni Elena. Lagi siyang may dahilan para manahimik. Samantala, lingid sa kaalaman ni Nathan, si Elena ay may sarili ng mga demonyong nilalabanan. Ang mensaheng natanggap niya noon at ang mga bagay na nakita niya sa kahon ay hindi siya pinatulog. Nagkunwari siyang normal sa harap ni Nathan, ngunit sa loob niya, ang pagdududa ay unti-unting lumalaki, parang isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Isang araw, habang si Nathan ay nasa isang meeting, nagpasya si Elena na kumilos. Nagdahilan siyang bibisita sa isang kaibigan, ngunit ang totoo, nagmaneho siya papuntang Batangas. Pinuntahan niya ang kanyang Tito Boy, isang retiradong pulis na pinsan ng kanyang ama. Tito, may itatanong lang po sana ako, sabi ni Elena, habang nag-aalok ito sa kanya ng kape. Tungkol po sa kaso ni Itay. Napakunot ang noo ng kanyang tiyuhin. Elena, bakit mo pa binubuklat yan? Matagal nang sarado ang kasong iyan. Kailangan ko lang pong malaman. Mayroon po bang kahit anong detalye na hindi ko alam? Bumuntong hininga ang matanda. Pumasok ito sa isang silid at bumalik na may dalang isang luma at manipis na folder. Ito ang kopya ko ng file. Wala namang bago dyan. Ang sabi, hit and run, ang nakabanggaan ay isang pulang sports car. Masyadong malakas ang koneksyon ng may-ari, kaya hindi na umusad ang investigasyon. May record po ba ng plate number? Nanginginig na tanong ni Elena. Binuklat ng kanyang Tito Boy ang folder. Wala. Nasira ang plaka sa lakas ng bangga. Pero ayon sa isang witness na nakasilip lang, ang mga letra raw ay A at H. At ang numero ay may kasamang 8. FU. 8. Nathan Devilla. Ang birthday niya ay August. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Isang tuldok na lang ang kailangan para pagdugtungin ang lahat. Pag-uwi niya sa mansyon, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Nagkataon lang ba ang lahat? O sadyang napakagaling magtago ng pamilya Devilla? Nagpanggap siyang walang nangyari. Ngumiti siya kay Nathan nang dumating ito. Ngunit ang ngiti niya ay hindi naabot sa kanyang mga mata. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang natutulog si Nathan, bumaba siya at nagtungo sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang lugar kung saan itinatambak ang lahat ng lumang gamit ng mga Devilla. Nagdala siya ng flashlight at nagsimulang maghalungkat. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na magpapatunay o magpapabulaan sa kanyang mga hinala. Pagod na siya at malapit ng sumuko nang may makita siyang isang lumang metal na bowl sa ilalim ng isang tumpok ng mga barong. Bowl ni Nathan. Naalala niya ito mula sa kanilang lumang bahay. Maingat niya itong binuksan. Ang laman nito ay mga gamit ni Nathan noong kabataan niya. Mga cassette tapes, mga lumang sulat, mga yearbook.
At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kahon. Nang buksan niya ang kahon, ang tibok ng kanyang puso ay halos tumigil. Sa loob nito ay may isang set ng mga lumang susi. At nakakabit sa isa sa mga ito ay isang maliit, pilak na keychain. Isang keychain na may naka-engrave na tatak ng isang mamahaling sports car. At sa ilalim nito isang maliit, nakaukit na teeth. Kasama ng susi ay isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay habang binubuklat niya ito. Isa itong resibo. Isang resibo para sa repair ng isang pulang sports car na may petsang 2 araw pagkatapos ng aksidente ng kanyang ama. Ang plate number na nakasulat sa resibo, DV808. At sa tabi nito may isa pang bagay. Isang pamilyar na piraso ng naninilaw na pahayagan. Ang parehong artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na nakita niya sa kahon sa guest room. Nahulog si Elena sa sahig, ang flashlight ay gumulong palayo sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan, sa lahat ng kalupitan nito, ay nasa harap na niya. Malinaw. Hindi maikakaila. Ang lalaking minamahal niya, ang ama ng dinadala niyang anak, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Siya. Siya nga. Siya ang pumatay sa kanyang ama. Hindi alam ni Elena kung gaano siya katagal na nakaupo sa malamig at maalikabok na sahig ng bodega. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga na tila pilit na lumalabas at ang malakas na dagundong ng kanyang puso na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang resibo at ang susi ay nasa kanyang kamay pa rin, ang mga gilid nito ay tila humihiwa sa kanyang palad. Katotohanan. Ito pala ang itsura nito. Malamig. Matulis. At walang awa. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay nanginginig. Bawat hakbang pabalik sa mansyon ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang bahay na nagsimula ng maging tahanan niya ay biglang naging isang mausolyo, isang libingan ng mga kasinungalingan. Ang bawat magandang alaala na binuo nila ni Nathan sa loob ng mga pader na iyon ay isa-isang gumuho, naging abo sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya si Nathan na mahimbing na natutulog, ang isang kamay ay nakapatong sa unan kung saan dapat sana siya nakahiga. Isang imahe ng kapayapaan. Isang imahe ng kasinungalingan. Nilapitan niya ito. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang mukha ng lalaking minahal niya. Ang mukha ng isang mamamatay tao. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya ito ginising. Sa halip, kinuha niya ang bowl mula sa bodega at dinala sa gitna ng kanilang sala. Inilabas niya ang lahat ng laman nito, ang susi, ang resibo, ang lumang pahayagan, at ipinatong sa ibabaw ng mamahaling center table. Pagkatapos, umupo siya sa sofa at naghintay. Nagising si Nathan kinaumagahan na wala si Elena sa tabi niya. Isang kakaibang kaba ang agad niyang naramdaman. Pagbaba niya, naabutan niya si Elena na nakaupo sa sala, ang mukha ay walang emosyon, ang mga mata ay malamig na parang yelo. At sa lamesa sa harap nito, nakalatag ang lahat ng ebidensya ng kanyang kasalanan. Elena D. Nasabi na lang niya, ang boses ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ipaliwanag mo, sabi ni Elena, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ipaliwanag mo ito lahat. Ngayon na. Sinubukan ni Nathan magsalita, ngunit walang lumalabas. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Elena, magpapaliwanag ako pero. Pero ano, putol ni Elena, tumatayo na. Pero kasinungalingan na naman ang sasabihin mo. Sanay ka na dyan, di ba? Ang buong pamilya ninyo, sanay na sanay sa pagsisinungaling. Hindi totoo yan, Elena, mahal kita. Huwag mong babanggitin ang salitang iyan, sigaw ni Elena, ang kalmadong anyo ay biglang nawasak, napalitan ng purong sakit at galit. Huwag mong dudumihan ang salitang iyan gamit ang marumi mong bibig. Ang pagmamahal ba ang nag-utos sa'yo na itago sa akin na ikaw ang pumatay sa tatay ko? Ang pagmamahal ba ang dahilan kung bakit hinayaan mo akong mahulog sa'yo, samantalang alam mo sa simula pa lang na sinira mo na ang buhay ko? Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Nathan. Napaluhod siya. Patawarin mo ako, Elena. Patawad di. Patawad, tumawa si Elena, isang tawang walang saya, puno ng pait.
Ang patawad ba maibabalik ang buhay ng tatay ko? Ang patawad ba mabubura ang lahat ng kasinungalingan mo? Sa gitna ng kanilang sigawan, lumabas si Aling Martha mula sa kusina, ang mukha ay puno ng takot. Tumingin si Elena sa matanda. Kayo po, Aling Martha, alam niyo rin po, hindi ba? Alam niyo po ang lahat simula pa lang. Napayuko si Aling Martha, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patawad, Hija. Utos lang po ni Don Ricardo para protektahan si Sir Nathan. Ang kumpirmasyon mula kay Aling Martha ang huling patak. Gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Elena. Lahat sila ay kasabwat sa panlolokong ito. Tapos na tayo, Nathan, sabi ni Elena, ang boses ay naging walang buhay. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Elena, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Nathan, sinusubukang habulin siya. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Elena, hindi lumilingon. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena na naiwan niya sa sofa. Isang notification. Si Nathan, sa desperasyon, ay kinuha ito, iniisip na baka si Isabella ang may kagagawa ng lahat. Ngunit ang notification ay mula sa isang news app. At sa sandaling iyon, isang mas malakas na bomba ang sumabog. Isang key anonymous source ang nag-leak ng isang audio recording sa isang sikat na entertainment blogger. Ang blogger, na uhaw sa scoop, ay agad itong pinost online. Nanginginig na pinindot ni Nathan ang play button. Ang boses na umalinggaw mula sa speaker ng telepono ay boses niya at boses ng kanyang ama. Ito ay isang pagtatalo nila ilang linggo na ang nakalipas, na lihim na ni-record ni Isabella. Itay, hindi ko na kaya. Kailangan nang malaman ni Elena ang totoo, sigaw ng boses ni Nathan sa recording. Manahimik ka, Nathaniel, sagot ng boses ni Don Ricardo. Isang pagkakamali ang lahat ng iyon. Kalimutan mo na. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Elena. Paano ko kakalimutan, tay, sigaw ng boses ni Nathan, puno ng hinagpis. Hindi ko kayang tumingin sa kanya araw-araw nang hindi naaalala ang gabing iyon. Ako ang nakabangga. Ako ang pumatay sa tatay ni Elena. Huminto si Elena sa hagdanan. Narinig niya ang lahat. Malinaw. Walang duda. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mukha niya ay isang blangkong maskara ng sakit. Tiningnan niya si Nathan, na nakaluhod pa rin sa sahig, hawak ang telepono na parang isang sandatang pumatay sa kanilang dalawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Tumalikod lang siyang muli at nagpatuloy sa pag-akyat. Pumasok siya sa silid. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siyang muli, dala ang isang maliit na maleta. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Iniwan niya ang lahat, ang mansyon, ang kayamanan, ang mga kasinungalingan. At iniwan niya si Nathan de Villa sa gitna ng mga guho ng kanilang nawasak na mundo, kasama ang nakakabinging alinggaw ng kanyang pag-amin. Sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng mga ebidensya ng kanyang kasalanan, iniwan ni Elena ang isang bagay, ang kanilang wedding ring. Nang isara ni Elena ang pinto, ang tunog nito ay tila isang putok ng baril na tumapos sa lahat. Naiwan si Nathan na nakaluhod sa sala, napapaligiran ng katahimikan na mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Elena kanina. Tiningnan niya ang wedding ring sa ibabaw ng lamesa, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang maliit na bagay, ngunit simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang pamilyang pinapangarap niya, ang pagmamahal na sa wakas ay natagpuan niya, ang kapatawarang inaasam niya, lahat ay naglaho na parang bula. Dumating si Don Ricardo de Villa na parang isang bagyo, ang mukha ay kulay pula sa galit. Hindi dahil sa sakit na nararamdaman ng anak niya, kundi dahil sa eskandalong muling bumabalot sa kanilang pangalan. Nathaniel, sigaw nito, iwinawasiwas ang cellphone kung saan tumatakbo ang viral na audio recording. Ano na naman itong kagaguhan na ginawa mo? Sinisira mo ang pangalan natin. Ang buong pamilya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi yumuko si Nathan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Don Ricardo sa kanya, isang malamig, matigas na galit.
Ang pangalan natin, tanong ni Nathan, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. O ang pangalan ninyo, Itay? Ang reputasyon na mas mahalaga pa sa sarili ninyong anak. Nagulat si Don Ricardo. Anong pinagsasabi mo? Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Protektahan ako, tumawa si Nathan, isang tawang walang buhay. Hindi, Tay. Tinuruan niyo akong tumakas. Tinuruan niyo akong magtago sa likod ng pera ninyo. Binayaran ninyo ang lahat para manahimik, para makalimot. Pero hindi ninyo nabayaran ang konsensya ko. Hindi ninyo nabili ang kapayapaan ko. Lumapit siya sa kanyang ama, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pera ninyo ang sumira sa buhay ko. Dahil sa pera ninyo, inisip kong lahat ng problema ay kayang takasan. Dahil sa pera ninyo, naging duwag ako. At dahil sa pagiging duwag ko, nawala sa akin ang tanging babaeng minahal ko ng totoo. Isang hamak na guro lang iyon, Nathan. Marami pang ibang babae. Hindi siya basta isang guro lang, sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong mansyon, pinatahimik ang kanyang ama. Siya si Elena. Siya ang buhay ko. At ang buhay na iyon, sinira nating dalawa. Kinuha ni Nathan ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Tanong ni Don Ricardo, may bakas na ng kaba sa kanyang boses. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Aayusin ko to, tatawagan ko ang mga abogado. Wala na kayong aayusin, putol ni Nathan. Ako na ang mag-aayos nito. Sa paraang dapat ginawa ko na 10 taon na ang nakalipas. Umalis si Nathan nang hindi na lumingon pa. Nagmaneho siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Ang mga alaala ay bumabalik sa kanya na parang isang pelikula, ang mukha ni Elena na puno ng galit, ang tunog ng kanyang pag-amin sa audio recording, ang imahe ng wedding ring sa lamesa. Sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang gusali na matagal na niyang kinatatakutan. Ang presinto ng pulisya. Ilang oras siyang nakaupo lang sa loob ng kotse, nag-iisip. Ang pagpasok sa gusaling iyon ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang karir, ng kanyang kalayaan. Ngunit ang pananatili sa labas ay mangangahulugan ng habang buhay na pagkabilanggo sa sarili niyang kasalanan. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang manager. Tony, may kailangan akong gawin. I-cancel mo lahat ng appointments ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pagkatapos, bumaba siya ng kotse. Bawat hakbang patungo sa entrance ng presinto ay isang pakikipaglaban sa duwag na parte ng kanyang pagkatao na sumisigaw na tumakbo siya. Ngunit sa bawat hakbang, ang imahe ng mukha ni Elena ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito na lang ang tanging paraan. Kung hindi niya maibabalik si Elena, kahit man lang ang dignidad nito ay maibalik niya. At marahil, sa paggawa nito, kahit katiting na dignidad para sa sarili niya ay mahanap niya. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng disinfectant at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa desk sergeant, isang pulis na may malaking tiyan at mukhang pagod na sa buhay. Anong maitutulong ko sa'yo, Hijo? Tanong ng pulis, hindi pa siya nakikilala. Huminga ng malalim si Nathan. Ako po si Nathaniel de Villa. Biglang nagbago ang anyo ng pulis, napatingin ito sa kanya ng maigi. Ah, ikaw pala yung nasa balita. Anong kailangan mo? Nandito po ako para sumuko. Napakunot ang noo ng pulis. Sumuko? Para saan? Tiningnan ni Nathan ang pulis diretso sa mata, ang mga salita ay malinaw at matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kaso ng hit and run sa San Felipe, Batangas, 10 taon na po ang nakalipas. Ang biktima po ay si Eduardo Reyes. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ako po ang may sala. Ang balita ng pagsuko ni Nathan de Villa ay kumalat na parang apoy. Naging top story ito sa lahat ng news channels. Sikat TV aktor, umamin na si isang dekadang kaso ng hit and run. Ang mga kamera ay nagkakagulo sa labas ng presinto, nag-aabang sa paglabas niya. Sa isang maliit na kainan sa isang malayong probinsya, nakaupo si Elena sa harap ng isang plato ng pagkaing hindi niya ginagalaw. Nakatingin siya sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader. At doon, nakita niya ito. Nakita niya si Nathan, seryoso ang mukha, habang pinupusasan ng mga pulis at isinasakay sa isang police car. Hindi siya umiiwas sa mga kamera.
Hinarap niya ang lahat. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. Ang lalaking kinamumuhian niya ay ginawa ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinarap nito ang katotohanan. Biglang may lumapit na lalaki sa kanyang mesa. Isang lalaking naka-Amerikana at may dalang briefcase. Andres de Villa. Tumingin si Elena, nagtataka. Ako po ang abogado ni Nathaniel de Villa, pagpapakilala ng lalaki. Wala po ako rito para manggulo o humingi ng kahit ano. May isa lang po siyang bilin sa akin bago siya tuluyang pumasok. Ipinagbilin niya na ibigay ko po ito sa inyo, ano man ang mangyari. Inilapag ng abogado ang isang puting sobre sa lamesa. Isang sulat kamay. Para sa kanya. Mula kay Nathan. Hawak ni Elena ang puting sobre na parang isa itong bagay na maaaring sumunog sa kanyang mga kamay. Ilang minuto siyang nakatitig lang dito, nagtatalo ang isip kung bubuksan ba niya o hindi. Isang parte niya ang gustong itapon ito, sunugin, at kalimutan na ang lahat ng may kinalaman sa pangalang de Villa. Ngunit isang parte rin niya, isang maliit at halos hindi na humihingang parte, ang gustong malaman kung ano ang nasa loob. Sa huli, nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan, pinunit niya ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ang pamilyar na sulat kamay ni Nathan ang bumungad sa kanya. Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa loob na ako. Ginawa ko na ang dapat kong ginawa 10 taon na ang nakalipas. Walang araw sa loob ng 10 taon na iyon na hindi ako ginambala ng multo ng gabing iyon. Sinubukan kong takasan, sinubukan kong ibaon sa limot, pero lagi itong nandoon, isang paalala ng kasalanan ko. Hindi ako nagsusulat para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Walang kapatawaran para sa ginawa ko. Ang buhay na kinuha ko ay hindi na maibabalik at ang sakit na idinulot ko sa iyo ay habang buhay kong pagbabayaran. Nagsusulat ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Minahal kita. Mula sa sandaling nakita kita sa library na nag-aalala para sa mga estudyante mo, hanggang sa gabing inalagaan kita, dahil sa lagnat mo, hanggang sa araw na nalaman kong magiging ama ako. Ang pagmamahal na iyon ang tanging totoong bagay na nangyari sa buhay ko. At iyon din ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na gawin ito ngayon. Huwag kang mag-alala para sa akin. Ito ang nararapat sa akin. Ang hihilingin ko lang ay alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin. Sabihin mo sa kanya balang araw na minahal ko siya, kahit hindi ko siya nakita. At sabihin mo na ang ama niya ay isang duwag na natutong maging matapang dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Maging masaya ka, Elena. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Iyon lang ang huli kong hiling. Nathan ni. Bawat salita ay parang isang patak ng ulan na dahan-dahang tumutunaw sa yelo ng galit sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan at ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng bumuhos. Umiyak siya, hindi na dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa isang napakakomplikadong emosyon, isang pinaghalong lungkot, panghihinayang, at isang uri ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga buwan. Ang kaso ni Nathan ay naging usap-usapan sa buong bansa. Dahil sa kanyang voluntaryong pagsuko at malinis na record, at sa tulong na rin ng mga dekalibreng abogado, hindi siya nakulong ng habambuhay. Nahatulan siya ng ilang taong pagkakakulong. Sa loob ng mga buwang iyon, ipinanganak ni Elena ang kanilang panganay, isang malusog na batang lalaki na may mga matang kamukhang-kamukha ng kainathan. Pinangalanan niya itong Nathanael, na ang ibig sabihin ay ihandog ng Diyos. Sa kabila ng lahat, hindi niya magawang itakwil ang bata sa kanyang ama. Isang beses sa isang buwan, nagbibiyahe siya papunta sa kulungan. Hindi siya pumapasok. Ipinapakita lang niya mula sa malayo, sa pamamagitan ng kanyang abogada, ang mga litrato ng kanilang anak. Mga litratong nagpapakita ng bawat ngiti, bawat paglaki, bawat milestone. Nagpatuloy ang buhay. Nanganak pa si Elena ng 3 beses pa, 2 babae at 1 pang lalaki. Ang 4 na anak nila ni Nathan ang naging sentro ng kanyang mundo. Nagtayo siya ng isang maliit na tutorial center sa probinsya, ipinagpatuloy ang kanyang pagmamahal sa pagtuturo. Isang araw, pagkatapos ng halos 8 taon, nakatanggap siya ng isang tawag. Si Nathan ay lalaya na. Sa araw ng paglaya ni Nathan, nagpunta si Elena sa harap ng pambansang bilangguan. Hindi siya nag-iisa.
Kasama niya ang 4 na bata, ang 4 na buhay na bunga ng kanilang magulo, ngunit totoong pag-ibig. Nang bumukas ang malaking gate na bakal, isang lalaki ang lumabas. Mas payat, mas may edad, ang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ngunit ang mga mata nito ay pareho pa rin. Puno ng pagsisisi, ngunit mayroon na ngayong bakas ng kapayapaan. Huminto si Nathan nang makita sila. Ang mga mata niya ay agad na napuno ng luha. Tiningnan niya ang 4 na bata na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. At pagkatapos, tumingin siya kay Elena. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang lumapit si Elena, kasunod ang mga bata. Itay, tanong ng panganay nilang si Nathanael na itinuro si Nathan. Tumango si Elena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ay tuluyang gumuho. Tumakbo ang mga bata palapit kay Nathan. Napaluhod ito at niyakap silang lahat ng mahigpit, ang mga luhang matagal na. Niyang kinimkim ay malaya ng umagos. Niyakap niya ang mga anak na sa litrato niya lang nakilala. Pagkatapos, tumayo siya at humarap kay Elena. Elena D. Welcome home, Nathan, sabi ni Elena, isang maliit ngunit totoong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Maraming taon pagkatapos ng araw na iyon. Isang hapon sa dalampasigan ng San Felipe, isang pamilya ang masayang naglalakad. Si Nathan at Elena, magkahawak kamay habang pinapanood ang kanilang 4 na anak na naghahabulan sa tabi ng tubig. Ang tawa nila ay sumasabay sa tunog ng mga alon. Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong ni Nathan habang pinipisil ang kamay ni Elena. Tumingin si Elena sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon, ng sakit at ng pagpapatawad. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Matagal na tayong nagsimula, Nathan, sagot niya. Nagsimula tayo noong araw na pinili nating harapin ang katotohanan. At ngayon, tatapusin na lang natin ang kwento. Magkahawak kamay silang naglakad pasulong, palayo sa anino ng nakaraan at pasulong sa liwanag ng isang hinaharap na sila mismo ang bumuo, hindi mula sa pagiging perpekto, kundi mula sa mga guho ng isang nasirang tiwala, na muling itinayo ng pinakamatibay na pundasyon sa lahat, ang pag-ibig na kayang magpatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena at Nathan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mapait na simula na puno ng alinlangan, hanggang sa mga sandali ng kilig at pag-asa, at sa pinakamatinding unos na sumubok sa kanilang pag-ibig, naging karamay ko kayo sa pagbuo ng bawat eksena at paghabi ng bawat emosyon. Bilang inyong manunulat, ang kwento ni Elena at Nathan ay isang paalala sa akin na ang buhay ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga pagkakamali, mga maling desisyon, at mga sugat na tila imposibleng maghilom. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kwentong ito ay isa ring testamento sa walang kapantay na kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sarili, upang tayo ay makalaya sa bigat ng galit at makahanap muli ng kapayapaan. Ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na kayang tumawid sa pinakamasakit na katotohanan, at kayang buing muli ang sarili mula sa mga abo ng nakaraan. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Elena at Nathan. Kung kayo man ay may pinagdadaanan, laging tandaan na may pag-asa at may kakayahan tayong magsimulang muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod na laging umaasa na ang bawat salita ay mag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin at komento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ang pinakatumago sa inyong puso? Nais kong marinig ang lahat ng iyan. Muli, maraming salamat po.